President, should I read it for the record or ask the Secretariat to read it for the record? No, Senator Judge Cayetano, will you please read it into the records before we divide the House and put the matter to a vote? Thank you, Mr. President. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. Presiding Officer, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to read as follows, that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until Nor. such time that one, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Having been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the House. Should anyone desire to explain their vote, he or she may do so after the vote has been taken. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, as read and as you can see in the screens before you, please raise your hands. Kindly. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. May we get the results? With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Mr. President, my affirmative vote is subject to my qualifying continuing firm stand that the acts of the 19th Congress's impeachment trial court cannot be carried over to the 20th Congress. It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion, amending Senator De La Rosa's motion. Please have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Duly noted and entered into the records, Senator Estrada. Senator Judge Estrada, you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters
related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue ng impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record, Senator Judge De La Rosa. Thereafter, Senator Judge Padilla, and thereafter, ladies first, Senator Judge Marcos, and then Senator Judge Gatchalian, in that order. You may proceed, sir. Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a short manifestation. With all due respect to the presiding officer, may this humble representation request the presiding officer to refer this motion as motion of Senator Bato de la Rosa as amended by Senator Cayetano, because the way you said it, Mr. President, this is the proposal of Senator Cayetano only. I am already forgotten. So I just would like to manifest that, please don't forget me, Mr. President. Noted Thank you, and entered into Mr. the record. Presiding Officer. Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, aming tagapangulong pinunong hukom. Gusto ko lamang pong lagay sa talaan ng ating bulwagan na ako po ay katulad ni Senator Tolentino ay naniniwala po na hindi na po dapat tumawid pa sa susunod na Kongreso ang impeachment. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. With the indulgence of Senator Judge Marcos and Gatchalian, the chair would like to insert in between the manifestations or explanations of vote from the members of the minority. So, Senator Ontiveros, would you like to make your manifestation? Thereafter, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik sa usapin ng judiciary
nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Yes, maraming salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon, ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Noted and entered into the records. Chair would like to warn the people in the gallery to kindly refrain from making statements while the court is in session. Senator Judge Gatchalian is recognized. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Yung boto ko po, wala pong kinalaman kung ang articles of impeachment ay constitutionally infirm or constitutionally superior or constitutionally sound. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency. Kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito para mabigyan natin ng oportunidad ang prosecution as well as the defense. Kasi ako naniniwala na gagamitin rin ito ng defense sa kanilang proceedings. At dito po sa open trial or sa trial proper, magkakaroon na ho tayo ng oportunidad rin, tayo mismo, mga senator judges, na tanungin, busisiin in dokumento, at kung mahina ang depensa ng prosecution o mahina ang argumento ng
prosecution team, pwede pa nating outright i-dismiss doon po sa open trial or sa trial proper. Sa ganitong paraan, magiging transparent at magkakaroon ng fairness at due process. So mga kasama sa ating Mr. Presiding Officer, ang aking pananaw dito ay premature ang nangyari. Pero rinirespeto ho natin ang desisyon at pagboto ng mayorya dahil ito po ang kanilang nakikitang daan. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Gatchalian. Senator Judge Pimentel. You may proceed, sir. Just a very brief explanation of vote, Mr. President. So, I voted no to the motion because it clearly contains dangerous language susceptible to a lot of interpretations, Mr. President. Kita naman natin sa explanation of vote ng ating mga kasama, suspend lang palang gusto, return ang ginamit. Return na nga ang ginamit, remand ang explanation. So, ganun kadelikado po yung lengguwahe na ginamit natin. Tapos yung gusto natin ma-achieve, dali lang yun, that's achievable by an advisory as I suggested earlier, Mr. President. Well, at any rate, Mr. President, we are communicating, if you will, the motion communicates with a body which is not yet in existence actually. Nasa 19th Congress pa tayo, but we want to already talk to or communicate with the 20th Congress. But as someone who did not vote for the motion, ang konsuelo ko lang siguro dun, yung number 2 actually recognizes cross-Congress transfer of the impeachment case from the 19th to the 20th Congress. That is now the clear and unmistakable interpretation of number 2. So thank you, Mr. President. Thank you.